Meron akong isang anak na babae na sinisikap kong maibigay ang maayos na kinabukasan sa pamamagitan ng trabahong hindi ko alam kung kaya ba niya akong ipagmalaki bilang kanyang ina sa oras na kanyang malaman. Katulad ng marami, nabibilang din ako sa isang babae na hindi pinanindigan ng lalaki na aking pinagkatiwalaan matapos magbunga ang aming pagtatampisaw. Napasok ako sa isang trabaho na never sumagi sa aking isip kung ano-anong itsura, sukat at hugis. Trabaho na sa una mamimili ka ng pagbibigyan ng iyong special na serbisyo. Trabaho na sa una dapat matibay ka hanggang masanay. Trabaho na sa lipunan ay legal naman. Pero may lugar sa trabahong ito na kung saan kikita ka ng malaki. Yun nga lang, hindi pwedeng ipagmalaki bilang trabaho. Bagkus ay itinatago pa. Parang utot na ayaw mong maamoy ng iba, maliban sa ibang tao na gusto ang ganitong kalakaran. Hanggang sa makilala ko si Jason. At sa hindi malamang kadahilanan, ay nahulog ang aking loob sa kanya, gayong pare-pareho naman silang nag-aabot ng pera na aming napagkasunduan pagkatapos. At dahil sa inakala kong kapag aking ibinigay ang lahat, ay matatanggap rin niya ang isang tulad ko, ay walang pag-aalinlangan kung nilunok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Chay, 35 years old, tubong Marikina. 28 anyos ako nang mahulog ang aking loob sa isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jonel. At dahil umiidad na rin ako, at kahit naman papaano ay gusto ko ang magkaroon ng sariling pamilya, pumayag ako makipag-live-in dahil matagal na rin naman kaming magjowa. Mabait at maasahan naman siyang tao sa aking pagkakakilala. Kaya naman kahit hindi lang siya ang lalaking gusto akong maging kapareha, ay siya ang aking pinili. Kahit sa kabila noon, ay kapwa kami, isang kahig, isang tuka. Idagdag pa ang aking mga magulang na shoulder ko rin, na kapwa pa mayroong karamdaman. Wala akong maayos na hanap buhay kaya umabot ako ng 28 ay wala pang sariling pamilya. At dahil nagdesisyon nga akong sumama sa aking boyfriend na si Jonel, pagkaraan lang ng isang buwan na aming pagsasama ay nagbunga ang aming maaligasgas na tagpo. Si Jonel lang naman ang unang lalaki na sumuyod, naglambitin na parang unggoy sa magkatabing bundok. Si Jonel rin ang dahilan kung bakit nakalbo ang bukid na dati ay masukat. At siya rin ang unang Poncio Pilato na umararo ng aking bakante at noon ay inosente at sagrado pang bukid. Kaya naman sa aming pagsasama bilang live-in partner, ay madali lang niyang napabunga. Ang ginawa niyang pag-aararo at maitanim ang punla ng kabuglihan. Pero noong tumigil ako ng paghahanap buhay at ibigay ko ang lahat ng responsibilidad sa aking live-in partner na si Jonel, ay doon na siya parang naging hunyango na nagbabago ng kulay. Lumabas ang tunay niyang pagkatao at tila ba ako pa ang sinisisi dahil sa aking pagdadalang tao. Naging madalas rin ang aming pagtatalo hanggang sa point na nag-aaway na talaga kami. Hindi naman ako basta-bastang babae at talagang hindi ko ugali ang magpaapi. Ang masaklap wala pa naman akong ipon dahil ako rin ang nasuporta sa aking magulang. Sa trabaho na hindi naman malaki ang kita. Sa pagiging manicurista kasi ako kumikita sa isang parlor. Pwede kung pangbuhay dalaga. Pero kung meron kang sinusuportahan, abay mahirap. Pagkatapos ay mukhang nagkamali pa yata ako ng desisyon dahil sa aking pakikipag-live-in. Hanggang sa tuluyan na nga kaming naghiwalay at umuwi ako sa bahay namin.
Hindi naman ako sinumbatan ng aking magulang, pero talagang mas naramdaman ko ang hirap dahil sa aking kalagayan. Lalo na noong palapit na ang aking kabuwanan, ay talagang hindi ko alam kung saan ako kukuha ng aming budget. At talagang sa nangyari sa akin, although kasalanan ko rin naman, ay halos isumpa ko si Jonel. Di sana, palinis-linis lang ako ng kuko. Hanggang sa tulong din ng aking mga kapatid at sa awa ng Diyos na alam kong hindi naman kami pinabayaan, ay nakaraos din naman. At para makaluwag-luwag noong kaya na ng aking anak na sa bote gumatas, ay iniiwan ko na siya sa aking ina para ako naman ay makapagtrabaho. Muli akong bumalik sa pagiging manicurista. Kaya lang syempre, hindi na ako pwedeng magpaganon-ganon na lang. Kaya naman naghanap ako ng ibang trabaho. At dito na nga ako napapasok sa massage spa. Dito, hindi ako yung literal na nag-aral ng pagiging masahista. Kakilala ko kasi ang nagpasok sa akin at siya ang nagturo sa akin ng mga gagawin. At kung bakit naman nayaya ako ng aking kakilala, yun ay dahil may itsura din naman akong babae. Maputi, balingkinitan ang katawan. May prumahan din naman. Kumbaga ay taglay ko ang karakas na kailangan sa ganoong hanap buhay. Dahil hindi ako yung tabain na babae kahit meron ng anak. At doon ko nalaman ang hidden agenda ng sinasabing ispakul. Noong una ay parang ayokong paniwalaan. Lalo't hindi naman iyon ang aking linya para kumita. Pero may katotohanan pala at kung saan ako nagsimulang magtrabaho bilang masahista, ay meron talagang ganoong kaganapan. Pero bihira dahil bawal nga at pili ang customer na ina-accept sa ganoon. Yung mga antigo lang na pabalik-balik na. Mga pwedeng pagkatiwalaan. At napansin kong depende sa magiging agent ang magiging desisyon ng customer. Pero karamihan ng lalaki halos naghahanap at nagtatanong talaga about sa ganoon. At kung minsan na iyon ang kanilang ipinunta, pero hindi ako sumagal, mahirap na. At kahit duman ako sa ganoon, dahil nga sa aking live-in partner, parang hindi ko kaya. Lalo na sa taong hindi ko naman kaano-ano. Pero nitong pumasok ang pandemic sa Pilipinas, dito na ako sinubok ng pagkakataon dahil nagsara ang aming pinapasukan. Nalaman ko sa aking kakilala na natanggap siya ng booking online gamit ang peking account sa FB. At nagpo-post siya. At nang tanungin ko ang kita kung okay ba at hindi delikado, sabi niya ay risky pero pwedeng kumita ng malaki lalo na kung galante ang kadil. At ibinigay nga niya sa akin ang kopya ng kanyang mga offer na ibinibigay sa mga nag-i-inquire sa kanya. At nakita ko ang mas mahal kapag merong call. Napaisip din nga ako ng mga sandaling iyon. Pwede namang ako ang magdala ng sitwasyon eh. Pagdating kasi sa hanap buhay, talo ka pag pahina-hina ka. Hindi pwedeng maarte. Kung magulang sila, dapat mas magulang ka. At kung hindi ako kikilos, magugutom kami. Total, naisip ko rin naman na hindi naman kami magkakilala na kung sino man ang Poncio Pilato na aking makakausap. Sa aking pagsisimula, dahil totoong larawan ko ang aking ginamit sa aking ginawang Facebook account at sa aking pagsali sa mga group, naging madali para sa akin ang kumita. Ako ang napili ng lugar at money down first. Syempre, kailangan mong ipakita na hindi ka basta-basta at kaya mong pumalag sakaling makaisip silang gawan ka ng hindi maganda. Dapat rules mo ang masusunod at dapat hindi mabali iyon. Dapat ipakita mong kahit ganoon ang trabaho meron ka, ay dapat nakita nilang karespeto ka. At ginagawa mo lang iyon bilang trabaho. Kumbaga, walang personalan. Trabaho lang. Grabe, iba-iba talaga. May mga baliko pa nga eh. At hindi talaga maiiwasan ang kung minsan makatapat ka ng lalaking baka makalusot lang naman. Sabi nga. At habang nasasanay ako sa ganoong trabaho,
Nang lumaon ay nahulog na pala ako sa pera. Yun bang sa paghahangad ko na kumita pa ng mas malaki, ay pinasok ko na rin ang mas higit pang ipinagbabawal na teknik. Pero syempre, depende iyon sa mga nagiging kausap ko pa. Syempre lamang na doon ang gwapo. Hindi ito yung basta ka nalang bebe keke at tatanggap ng selepe pagkatapos. Dahil di hamak na mas risky ito. Dahil sa ganoon, kahit di mo type, kapag presyo na, dapat ipakita mong jika. Kahit ang totoo gusto mo lang kumita. Mga tipong gwapo, may pera at mukhang pwedeng pagkatiwalaan. At kung minsan talagang pipikit ka na lang at iisipin na, mamaya naman tapos na ito. At dito ko na nga nakilala si Jason. Sa totoo lang ay marami ang gustong makipag-deal sa akin at namimili na lang talaga ako. Hanggang sa mag-inquire siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaalala, ay pagkatapos iyon ng bagong taon 2021, ang sabi niya sa akin ay nasa bakasyon raw siya at nag-i-stay sa isang kondo matapos ang aming pag-uusap at gusto raw niyang mag-relax bago bumalik ng trabaho. Inalok niya ako nasa kondo na magpalipas ng gabi. Total naman raw ay may space para sa akin. Sagot na rin raw niya ang aking pagkain para daw hindi na ako magbiyahe ng gabi. At dahil overnight ako doon ay dadagdagan na lang din daw niya ang aming napag-usapan. Bagay na parang akin namang pinagdudahan kung legit ba o scam. Dahil base sa aking mga dating nakausap at nakadil, ay parang napakagalante naman yata ni Jason. Pero nawala ang aking pagdududa nang kunin niya ang aking GCash number at magpadala siya ng pamasahe. Kaya naman napaisip akong sa layo noon, dapat ay mag-uwi ako ng malaking pera. Kaya naman kahit hindi siya nagtanong abot sa extra rice, ay ako na mismo ang nagsabi kung gusto niya. At medyo matagal ang naging reply niya. Napatawag po siya sa akin at itinanong pa talaga kung pwede raw ba talaga iyon. Sabi ko pwede naman, mag-add lang siya sa aming napag-usapan. At doon ay nagkasundo kami. Hindi ko muna pinaalis ang rider na naghatid sa akin, sinigurado ko muna. Although pinadalan ako ng pamasahe. At hindi nga nagtagal ay sinundo na ako ni Jason sa Nabi. Totoo nga, nasa kondo. Victim yarn. At first time iyon na merong mag-invite sa akin sa kondo. At ang naging senaryo ay parang nirentahang GF ang aking naging papel. Madali din akong nakampante sa kanya. Dahil pagpasok pa lang namin sa room ay inabot agad niya sa akin ang pera. At higit pa yun sa aking inaasahan, naisip ko tuloy na dapat mapaulit ko siya. Ginawa ko ang best ko. Yun ay sa kadahilanang nakita ko kung gaano siya kabait na tao. At mukhang kailangan lang niya ng makakausap at makakasama. At sinabi rin niyang ako na raw ang bahala sa ganon. Ang totoo niyan, kinabukasan ay hindi pa ako umuwi. Sinamahan ko pa si Jason doon sa loob ng kulang 2 araw. At sa pagkain ay hindi siya nagkulang sa akin. Yun nga lang, noong huling araw namin parang nagkaroon na siya ng gana. Pero okay lang dahil sulit naman ang araw na nandoon ako. At inakala ko pa ngang wala siyang alam dahil hindi man lang niya nilasahan ang aking pasalubong na bibingka. At parang nakulangan ako sa action. Yun pala, veterano siya kahit mas matanda ako sa kanya. Siguro wala lang siya sa mood. At ang akala ko pa nga, doon talaga siya nakatira sa kondo. Dahil mukhang familiar ang guard ng kondo sa kanya at alam niya ang pasikot-sikot doon. Naulit pa yun ang naulit at the point na nahulog ang aking loob kay Jason. Dahil talagang ang laki ng naitulong niya sa akin. Hanggang yayain ko pa nga siya sa bahay namin para makilala ng aking magulang pero fail. Ayaw niya kasi. Ang bait kasi sa akin eh. Parang nag-assume na ako noon na baka gusto niya akong maging asawa. Kaya naman,
Lahat ng paraan para maging masaya siya sa akin ginawa ko. Inalisan ko ng limitasyon ang aking sarili. Nilunok ko ang lahat ng pride meron ako sa mga araw na kami ay magkasama para ako'y kanyang magustuhan. Kahit ang iloob okay lang sa akin. Dahil minahal ko na si Jason at inasahan kong sa ipinakita niyang kabaitan sa akin ay ibabalik niya. Pero para akong sinampal ng katotohanan, kanya lang akong pampalipas oras at kailangan kong mag-move on at tanggapin ang katotohanan siya ay aking customer at siya ay nataon lang na galanting tao.